So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor defender ng Tito Vic and Joey at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So pag-usapan natin itong panibagong pinapauso or pinapakalat ng mga fake news issue or issue na fake news nitong mga vlogger ng Tape INC. Di ko alam kung galing to sa pinakataas nila, hindi ko alam. Na di umano, ito nga, nung nakaraan na pag-usapan na natin to yung about dun sa stop ng Tape INC, no, or the stop ng Itbulaga nung mga panahon na nandun pa ang Itbulaga sa GMA at ang TVJ. Yung mga panahon na nandun pa sila sa GMA, itong Itbulaga at ang Tito Vic and Joey. Ito kasi bali yung mga iba kasing mga ulupong ng mga vlogger, yung mga vlogger ho dun sa kabila ay pinapauso nila or pinapausbong ho nila tong issue mapatungkol dun sa kinakaltasan daw yung mga yung mga stop ng Tape INC or nung dating Itbulaga. O nung Itbulaga na nandun pa sa GMA noon. So kinakaltasan daw po ng TVJ kapag nakikita or nahagip sa camera. So pag-usapan ho natin yan dahil may nakausap po ako na isa sa mga, itago na lang natin siya sa pangalan na Darwin. Ganda ng pangalan mo rito, no? Darwin. Na isa po siyang dating staff ng Tape INC at umabot at ng Itbulaga ng TVJ noong mga panahon na nandun po sa GMA ang Tito Vic and Joey, at nakuhanan ko po siya ng impormasyon mapatungkol ho dito sa issue na to or sa pinapakulong or pinapainit na issue ng mga vlogger sa kabila. So nakausap ko siya, sinabi ko, tinanong ko kung ano ba talaga yung tunay. Tunay ba to? Isa ba tong fake news? At ngayon, dito na natin nilalabas kung ito ba may katotohanan or pawang kabaliwan lamang. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. And please subscribe Chris MTV. Yan. Kanina nag-charity kami kaya kahapon kaya hindi ako nakapag-vlog. Ng isang upload lang ako kahapon eh. So kaya hindi ako nakapag-vlog gawa ng ayun nga kami po ay nag-charity vloggers. Panoorin nyo na lang Chris MTV at yung isang video nga nag-viral, no? Thank you talaga. Umabot po siya ng 34K. Biro mo sa 100 subscriber nakapagpa-viral siya ng 34K views. Oo, nakapag 32K views siya. At ngayon magwa 1K subscriber na siya. Baka pwede naman mga Kadabarkads pa 1K subscriber ho natin. Yung Chris MTV at dun kami nag-charity vlog, charity work. Yan sa mga gusto lang naman po. Wala mong pong pilitan, ha? Wala mong pilitan dito. Walang tayo pilin. At mega love shoutout bago natin ito simulan, mega love shoutout sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Yan sa EAT Group dyan. At syempre kala Kuya Armin, Ate Irene, Kuya Lori, Ate Rose, kay Mami Rena Bayer, Mami Teresa Arong, kay Mami Lala, kala Mami Johaira, kala Ate Lalaine, kala Francis, kala Chihiko ba yun? Hindi, mas maganda Dave na lang. Sino pa ba? Kay Mix Alden. Sino pa yung mga hindi natin na diyan kay Mami? Wait lang. Baka kasi daw ako nito eh. Bibigyan daw ako nito eh. Baka kasi mapurnada pa, 'di ba? Maganda na
maganda na yung alam natin yung pangalan. Nasaan yan? Wait lang, hanapin ko lang saglit, ha? Hirap na ba? Yung bago, yung ito, yung may bago na naman po kaming mami ni Jake Magnus. Kaya shoutout din po kay Mami Diana Villamor. Siya po yung nagsalita sa akin na Jay, hindi nuevo, bueno. Opo, sorry kasi minsan may pagkano ako kasi yung katulad ng Tony Tubuera, minsan nang spell ko Tubiera pala. Tubuera pala dapat, sorry. Tsaka yung attorney nuevo, bueno pala yun. Sorry naman. People lang people. Nasaan na yun? Yan, dito kay Mami Flor Lisa, mega love shoutout. Mami Flor Lisa Flores Gonzaga. Gonzales, joke lang. Yan, may bagong mami ho namin yan. Baka bigla tayong, sabi niya kasi sa akin, Jay, may bibigay ako. Pero secret lang natin. Chinismis ko dito. Wala isang magagawa. Parang walang kawala, di ba? Marami akong testigo. Marami akong testigo na bibigyan niya ako para hindi na talaga siya magbago ng isip. Charot lang, mami. Yan, shoutout yan. Sino ba ba dyan? Yung mga isi-shoutout natin. Wait lang, tingnan ko na nga dito sa mismong GC. Yan kay KLM, mega love shoutout kay Andoy. Sino pa yung mga nandyan? Wala na. Okay. So bago natin simulan yung topic mapatungkol sa issue na niluluto ng mga vlogger sa kabila, ay dito muna tayo mapunta kung sinong vlogger yung nagpauso ng about dun sa staff na kinakaltasan di umano ng TVJ. Panoorin, ito po yung taong yun, no? Si Jurassic. Yeah, si Jurassic. Ang pinangalan ko diyan sa kanya si Jurassic. Kasi kung ano yung pinagsasabi doon sa kanyang vlog, may mga horrible kalimutan ko. So eto, panoorin natin yung video niya. Alam niyo, tutusin, kaya ako to pinapansin. Alam niyo, kahit mababa ang subscriber nito, tutusin, hindi na naman na dapat patulan. Kaso minsan, hindi kasi pwede pag pamihahasin. Baka kasi masanay siya sa puro pa fake news, kaya patulan din natin to. Pero mas okay pang reactionan to kaysa dun kay mukhang Bombay na mukhang Arabo na Hapon. Yun, walang kwenta talaga yun. Kahit paano mataas na subscriber nun, pinagmamalaki nga nun, may 2 million daw siya na video patungkol daw sa case ko. Sabi ko, hindi naman mag-2 million yung video mo, hindi kung mukha mo yung nakabalandra dyan. Kaya nag 2 million yung tawag dito, yung video mo, dahil case ko yun, hindi sa'yo. Huwag mo nga kami yabangan. Wala ka pa, ha? Patawang ipot ka lang dito sa social media, ha? Huwag mo na magyabang. So, dito naman, ang sinasabi niya rito, TBJ, EAT, ginisa sa sariling mantika. What? Ano na magsasabi na naman ito? Salamat kayo, lagi akong walang magawa. Kung ako'y busy na tao, hindi ko kayo papatulan. So ito na po yung video, mga Kadaver Cards. Panoorin natin yung mga pinagsasabi nito bago tayo mapunta dun sa main topic natin. So ito yung bagong ratings natin. Papakita ko sa inyo. Ito po yun. Ano yan? Kung nakikita nyo, ito yung bagong ratings natin ngayon, which is 8 Bulaga, nakakuha ng 4.2, while ang
AAT nakakuha ng 3.8 na. Pakialam namin. Parang word yan. So yun po, as of November 17 po iyan, no? So nakakatuwa na tumataas at tinatangkilik po ang Eat Bulaga, ang bagong revamp ng Eat Bulaga. So yun po, ang masasabi ko lang dyan is keep the good work, guys. And ang masasabi ko rin dyan, ang reaction ko lang dyan is kasi habang naninira yung mga cancer vlogger, lalong bumababa din ang ratings ng kanilang paboritong show. Ano daw? Hanggat tumano daw yung mga cancer vlogger. Cancer daw kami. Kami pa yung cancer. Uy, may paru-paru. Ano yan? Swerte ka ha. Paging blessing ka ha. Payamanin mo ko. Payamanin mo ko at para matapos na yung bahay dun ha. May paru-parong dumaan eh. Okay, mabalik tayo dito. Ulitin nga natin sinabi niya. Ang masasabi ko rin dyan, ang reaction ko lang dyan is kasi habang naninira yung mga cancer vlogger, lalong bumababa din ang ratings ng kanilang paboritong show. Habang naninira daw ang mga cancer vlogger, naninira daw. Kailan kami nanira? Never naman kami nanira sa inyo ha. Kayo nga itong sira ng sira sa amin eh. So mga addict daw kami. Mga drug lord daw kami. Ano sinasabi niyong naninira? Tsaka, kailan po bumagsak ang nung mga panahon pa na EAT ang title ng TBJ sa ng show ng TBJ sa TV5. Isang beses lang kayo nakakuha ng ratings na mataas-taas. Noon kala nyo sino na kayo? Sabihin nyo na na cancer kami? We. Tapos sasabihin nyo naninira kami. Paano kami nanira sa inyo? What do you say, motherfucker? Namura ka tuloy. Nanahimik kasi buhay mo eh. Katuloy, namumura ka ng di oras. Kahit kailan hindi kami nanira, lahat naman na sinasabi namin dito totoo. Oo. Paano maninira? Paninira ba yun na sinasabi namin ni Eat Bulaga is a TBJ? EBJ is Bulaga? Paninira ba yun? Ultimong amo nyo nga, sinabi yan eh. Kami play natin. So yun ang negative na epekto yan sa pinagkagawa na ng mga nakaraang buwan. Tama nga yung as what I've mentioned earlier. Pa English pa yung gago. Maganda talaga sa isang noontime show na may tutunan ka na mabuting asal, mabuting idealism na hindi dapat manira, hindi ka dapat Akala mo napakaganda yung sinasabi niya, no? Mabuting asal pala yung nilalait-lait ni Paolo Conti sa mga matatanda. Mabuting asal pala sa iyo yun. Ang galing mo rin, ha? Mabuting asal pala sa kanya yun. Okay. Alright. Aha. I like it. Alright. Mabuting asal din pala yung parinig ni Isko ng mga Pepsi. Mga Pepsi. Mabuting asal din pala yun. Ang galing din itong vlogger na to. Who you? Diba, nare-reaction ng kita, hindi kita kilala. Ano kita makikilala? 2K subscribers. So, yeah. Ako dumaan din ako sa 2K subscriber. Lahat naman ng mga vlogger dito sa mundo. Pero nung 2K subscriber ako, napakaganda ng video ko, promise. Kasi ng mga panahon na yun, charity vlogger pa ako. Hindi ako katulad nitong mga mongoloid na to. Ay, sorry. Sorry sa word na mongoloid. Hindi katulad nitong mga timawa na to. Okay, play natin.
magparinig sa kabila para lang dinggin yung sentimento mo, pero hindi naman nakakabuti sa kapwa. Oo nga, andyan naman talaga, alam naman nating lahat na meron dyan. Magparinig daw sa kabila ang sentimento mo. Okay ka lang? Okay ka lang ba? Hindi ka ba hindi ka ba na lilipasan ng gutom? Baka, ay, hindi kaya kuya ni Bespil to. Baka kuya ni Bespil to no? Oo, hindi kaya kuya ni Bespil to. May hawig ka naman kay Paolo Contis. Yung mata, yung kilay, yung ilong, ay utak. Ginisa sa sariling mantika. Okay, tuloy natin. Conflict with TVJ and also the Itbulaga management. But dapat sana hindi nila hinaluhan yung trabaho nila sa sama ng loob nila. Yung sama ng loob nila, doon nila ilabas yan sa korte. Kasi di ba ang problema yan is nakaabot sa korte. So, yun ang tinatawag na dapat na matutos lang mga how to allocate the time for ang sama daw ng loob ng TVG dapat sa korte. Ano bang ginagawa nila ngayon? Natalo na nga kayo eh. Tapos ito pa, yung sama ng loob nila, natural yun. Ikaw Jurassic. Tanungin kita. O, pangalan nito si Jurassic. Tatanungin kita. Halimbawa, ilagay na lang natin na isang alagang baka. Yan. Mukha ka namang baka eh. Yung alaga mong baka simula nung pagkabata hanggang sa tumanda, umabot ng, sabihin na natin na 20 years. Or, sige, i-fix na natin dun. Pero malabo na to. Ito, inano ko lang parang ginawang halimbawa ha. Yung baka umabot ng 44 years sa pangangalaga mo, no? At yung baka na yun ay pinangalagaan mo na halos anak mo na halos tawag dito halos parte na ng buhay mo. Tapos biglang aangkinin ng iba. Masaya ka? Happy ka doon? Ito na lang sa asawa. Sige, sa asawa. 44 years kayo nagsama, lahat-lahat hirap at ginawa, mabaon man kayo sa utang, kagaya rin ng tape, ng Itbulaga, ng TVJ ng mga panahon na nalugmok sila, kaya nga nag-share sila doon at pinakamalaking share si Bossing Vic Soto eh. Tapos, ang mangyayari, biglang mawawala sa yung asawa mo. Na sandamakmak na ikaw naman, wala ka namang ginawa. Pero bakit bigla kang nilayasan or bakit biglang nawala ang asawa mo? Inagaw na ng iba. Na hindi naman nagpakahirap or hindi naman tawag dito sa sarili mo, wala ka namang ginawa. Katulad ng TVJ, alam nila sa sarili nila, wala silang ginawang kagaguhan sa tape. Pero bakit sila winalang niya? Hindi ka kaya mapapaisip, hindi ka kaya malulungkot sa ganung mga sitwasyon. Ayan, Tagalog to baka hindi mo magits Hindi ako katulad nyo, nag-i-English. Puro kayo English, bali-baling mo naman. Horodable. Pa-horodable ka ba? Horodabuling ko yung mukha mo. No? Yan ang itatak mo sa isip nyo, ha? Matters also for the public matters. So, dapat marunong sila doon na mag-separate para sa publiko at saka para sa personal. Okay. Kung yung show mo mismo, ganda ng background music niya. Ang sa tingin ko, walang magandang maidudulot ito. Kasi, siyempre, you're being so negative. Siyempre, yung mga manonood mo, nalulungkot din. Sa ibang bansa ata ito. Alam naman natin na sabi ng nasa mga sikat na TVJ nga ang gusto laang nila ay magpatawa. Pero yun nga, sa mga ilang buwan, parang hindi lang pagpatawa yung ginagawa nila, but pinipersonal na. Which is may negative impact siya. Sino nang pe-personal? Kayo o kami?
Walang yan. Nung tinatawag nga kayong fake bulaga biglang panakot nyo, kakasuhan nyo kami. Tinatawan-tawanan nga lang kayo ng TBG, tapos sasabihin nyo, kami na may personal. Kung mukha kang baka, tapos alam mo naman sa sarili mo mukha kang baka talaga, ano mo yun, sarili mo yun, nasasaktan ka, ganun. Tapos sasabihin nyo na may personal. Hindi personal yun. Yun ay pawang katotohanan lamang. Personal. Di wow. Personaling mo mukha mo. Naku mo. Okay, tuloy pa natin. Konti pagtitiis pa. Para sa trabaho mo, siyempre sa audience mo. So ngayon, ang audience, come up the decision to why not try give chance. Huwag ka na kasi mag-English, nabubulol ka na eh. The new Ribang Bulaga. So nakita naman nila na marami silang natutunang mabuti, especially para sa mga kanila. Ang new Ribang Bulaga, maraming learnings o maraming matutunan ka sa either in part of sa buhay, sa pamilya, tsaka yung ano ba talaga yung totoong nangyayari sa paligid. Especially pinakita ito sa Jessa Gedli with Yorme and Buboy. So malaking pasalamat din tayo sa Jessa Gedli. Minsan nag-ano ako po, may dugong Bisaya din ako. Ilonggo meron din. Pero minsan hindi nyo narinig sa akin yung mga ganitong ano. No, sa sobrang iniis lang na nila siguro yung kanilang pananalita. Kaya siguro ganito mo yung imbis na G sa Gedli. Samantalang ang tatas niya mag-English. Yung nga lang nilalandian pa kasi. Tatas niya mag-English, sasabihin G sa Gedli, sasabihin niya J sa Gedli. Hindi minsan nakakaano lang, no? Ewan ko ba? Siguro baka nakasanayan niya na rin siguro yan. Doon natin nalaman yung tunay na mukha ng mga Pilipino ngayon sa Gedli. So, di ba? So, kikita mo naman kung yung mga hirap at saya na nararamdaman ng mga na Gedli na Yorme either in Manila, in Luzon, Mindanao. Pumunta pa nga sa Yorme sa probinsya, di ba? So doon natin natutunan na ganito na pala ang realidad. Ganito ang totoong sitwasyon sa ating mga kababayan Pilipino sa probinsya o nasa malalaking. Kalokohan mo? Kalokohan nito. Ngayon lang daw na dahil daw sa G sa Gedli ni Isko Moreno, doon daw natin nalaman na kung ano na daw yung buhay ng mga kababayan natin. O kasi yung G sa Gedli, ang concept kasi yun, yung mga random people, random people, yung mga, alam mo yun, yung biglaan, ganun. Pero di ko alam kung biglaan ba o setup din. Ngayon, yung sinasabi mo na ngayon naging mulat tayo sa katotohanan na ganyan na pala yung mga buhay ng kababayan. Naku po, Diyos ko, matagal na ho yan, Dudoy. Ang tagal na hong ganyan ng mga buhay ng ibang mga Pilipino. Kaya huwag kang mag-inaso. Dahil doon sa G sa Gedli, di wow. Ibig sabihin yung one for all for one pala, hindi ganun. Sino ba nauna? One for all for one o G sa Gedli mo? Or J sa Gedli? anong mas nauna? Diba? Doon pa lang wala na, laglag ka na eh. So, mapunta na tayo dito sa main topic natin, mapatungkol ho doon sa tawag dito sa mga staff na binabawasan di umano ng tawag dito ng TBJ yung mga sahod. So dito, siya rin po nagsabi noon. So ito ibabalik lang natin dito. Ano ba ito, may mga sounds pa? Disagree dyan para lang para to please the immoral natics na nakikinig sa'yo. Immoral natics. Statement both. Sabihin ko naman sa inyo, I would have to disagree. Ito, mukhang ano to, binabanate. Ano ko lang Mark Gamboa. Wow, si Models of Manila nga binabanatay.
Ba't ako, ba't sa akin na yun? Takot kayo? Ito. Ito pa yung sa immoral. Hindi mo ma-imagine na ginagawa nila sa empleyado na very horrific katasan ro. Ang pag mayroon ng lumang Itbulaga daw, alam mo ba, at may panibagong Itbulaga ang sumibol. Ito. Oo. Ito kasi. Kaya ako to, kasi nanonood si attorney ngayon. Kaso attorney, nasa ibang bansa kasi yan eh. Kaya malakas ang loob magpa-fake news. So dito sa video na to, siya yung nagsabi, siya yung nagpapakulo ng issue na to, mapatungkol sa ang TBJ daw, kinakaltasan daw ang mga staff nila nung panahon na nandun pa sila sa GMA. Kapag nakikita daw sa monitor, sa TV, nahagip daw ng camera, binabawasan daw. Unang-una, paano babawasan? Kasi bawal na bawal daw yun. Alam nyo ito bago natin to simulan tong video na to. Ayon dun sa source na nakausap ko, na dating empleyado ng tape, at sino tong tumatawag? Wait lang. May tumatawag guys, post ko lang. So yung mga Dabbercats, may biglang tumawag lang, baka gusto ko daw makipag-partnership sa kanya sa YouTube. English ng English, sinabi nga hindi ako marunong masyado na English. Ulit eh. Sabi Jay, my new greetings on new manager YouTube partner. Bahala ka sa buhay, pinatayan ko nga. Bublog ako istorbo eh. Partner dito, di wow. Dahil, bigyan kita ng example. Alam mo ba, bibigyan ko kayo ng trivia. Trivia. Alam mo ba, sabi yun this is interviewed from the employees. From employees daw at trivia. Hindi pwedeng magiging trivia yun. Trivia daw no? Basta lang may English trivia daw. Paano magiging trivia? Yung chinismis sa'yo yan, hindi yan trivia. Information dapat ang sinabi mo, hindi trivia. Walang yan. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng trivia. Hindi naman trivia. Ang trivia is parang nagtuturo ka or may kaalaman na makukuha doon sa sasabihin mo. Yun. Trivia. Chismis yan, oy. Oo, info yan, no. From ano daw to? From employees. Ito na naman. Kapag nabanatan na naman itong mga empleyado ng tape, mag-iiyakan na naman kayo. Fake news na naman kayo ng mga binabawasan kayo ng sahod ng TBJ. Di wow. Itbulaga. Nung lumang Itbulaga daw, pag yung mga empleyado nila nahagip daw sa camera, automatic daw na kinakatasan sila sa salary. Ay, grabe. Di daw pinapayagan yung mga empleyado ng Itbulaga na mahagip o makita man lang sa camera. Ang pag mayroon daw nahagip o may nakita sa camera na empleyado ng Itbulaga or hindi ko alam kung empleyado ng tape A, kinakaltasan raw. Ayusin ko lang yung cellphone. Baka malaglag tong yudipunggol natin. Okay, play natin. Ang pag mayroon daw nahagip o may nakita sa camera na empleyado ng Itbulaga or hindi ko alam kung empleyado ng tape A, kinakaltasan raw. Pero ang bayan ko, empleyado ng Itbulaga, kinakaltasan raw na ang sahod. Which is very horror po. Very horrific. Very immoralistic. Hindi mo ma-imagine na ginagawa nila sa empleyado na magkano na nga lang ang sahod niyan tapos kakaltasan mo pa. Tapos isa pa. Ang tanong, sino nagkakaltas? Bakit TBJ ba nagpapasahod ng staff ng ng Itbulaga noong mga panahon na yan? Ang tanga lang. Kayo na mismo nagsabi na ang TBJ is empleyado lang sa Tape INC, ng empleyado ng Tape INC, tapos sasabihin nyo, binabawasan ng Tito Vic and Joey kapag nahagip sa camera yung mga staff. O sino man yung employee dyan ng yung mga pa-fake news dyan, eto, pwedeng kasuhan to. Kaya nga attorney. Hindi ko lang babanggitin kung sino si attorney na nanonood dyan. Sabi niya kasi sa akin, ulitin ko daw yung video.
May full video daw, i-record para ihilera sa mga basta. May pa horrorable ka pa, ha? So very horror daw. So very horror. Horrorable. Look ng teting, mga banatan eh, no? Pang English mo, pang Mark Arthur. Mark Arthur pala. Mark Arthur tuloy. Sino yun? Mark Arthur ba? Mark Arthur. Ay, mga Inglesan ni mo pare, ah. Number 1 violation po yan sa labor code. Sa labor. Illegal po yung ginagawa. Patay pa yan illegal daw yung ginagawa nyo. Kasama daw sa labor code yan. Ibig sabihin, pakasuhan natin ng ano. Hindi nyo dapat sisihin TBJ dyan. Ngayon na nga nagsasabi, empleyado lang sila eh. Halusos ang nagpapasahod sa mga empleyado. Ba't isisisi nyo sa Tito Vic and Joey? Anak ng tinapa kayo. Isisi nyo sa TBJ yung kung halimbawa man na totoo yung kagaguhan ng empleyado ng tape na yan. Si tape dapat ang mananagot dyan. Sila yung production. Sila yung nagpapasahod sa mga staff, sa mga empleyado. Ba't sisisi nyo sa Tito Vic and Joey yan? Yung sinasabi mo kanina, kami ang cancer. Kayo yung mga cancer. Cancer na nga kayo. Cancer pa mga utak nyo. Okay po. Illegal deductions po yan. Illegal deduction naman. So, ganun po ka-hardcore ang lumang Wow, itbulaga. hardcore. Hindi lang sa pagbigay ng tulong. Pati sa mga empleyado lang. Very hardcore. Ultimo nga sa yung lumang itlog, ultimo sa pagbigay ng tulong, ang dami pang pasikot-sikot. Di ba? Ipag-compare mo ngayon, sige, kayong mga manonood dyan na mga naka-terno pa kami pula. Immoral natics. I-compare mo nung lumang Itbulaga at saka bagong Immoral natics daw tayo. Immoral natics. Kung kami immoral natics, ikaw imbornal natics ng tape. Diba? Anong pagkakaiba? Di ba laki ng pagbabago? Yung sa isang contest sa bagong Itbulaga. Nahutal-utal na siya ba? May nakuha pa akong mutaw. Nahutal-utal ka na sa kagaguhan mo. Kung totoo man yung sinasabi ng tape INC ng empleyado ng tape na yan, kung saan mo nakuha yung Poncio Pilato ka. Ang mga kasuhan dyan, tape INC, halusos ang mga kasuhan dyan, hindi ang TBJ. Kayo nga na nga nagsabi na empleyado nyo lang sila eh. Tapos sisisihin nyo kapag binabawasan ng sahod ng staff ng mga nung nandun pa yung TBJ. Sira ulo. Horrorable daw eh. Naku, mga vlogger talaga sa kabila. May malang eh, no? Ito So, alam nyo ba ang Tito Vic and Joey ay sobrang napakagalante ng mga yan. Si Bossing Vic Soto, si Tito Soto, si Tito Sen, si Sir Joey De Leon na inyo master. Napakagagalante ng mga yan. Ito ayon to sa source dun sa dating empleyado din. Ngayon hindi ko alam kung sumama ba siya sa hindi ko lang natanong kung nasa TV5 ba siya. Siguro hindi na natin pwede, wag na rin natin basta wag na lang din natin tanungin yun nasaan man siya ngayon. Pero dati siyang naging empleyado ng 5 years ata or 7 years or nasa 10 years din. Siguro mga ganun. Basta matagal siya sa naging empleyado or naging staff ng tape INC or ng TBJ Itbulaga nung mga panahon na nandun pa sila sa GMA. Kaya nga tinanong ko sa kanya, sabi ko, totoo ba itong ganito? Na kapag nahahagip kayo ng camera, binabawasan kayo. Sabi ng sahod, sabi niya, kailan nangyari yun? Walang ganun nangyari yan. Nung sa tinagal-tagal ko doon, walang ganun nangyari. Walang ganyan na nangyari.
Sabi, maaari, napapagalitan ka, na pagsasabihan ka, pero pagtapos ng show, wala na, magdotropa na ulit kayo. Para na kayong mga mga magkakapatid, lumapit na yung paru-paro. Maging swerte ka, ha? Manalo ako sana sa loto. Kaso nga lang, may issue rin pala yung loto, wag na pala. Iba na lang ibigay mo sa akin. Laki ng paru-paro sa pader. Okay, mabalik tayo doon, no? Yung Tito Vic, ando na tayo sa lahat naman ng kumpanya, nangyayari ito, yung mapagalitan ka, ganito, ganyan. Siyempre, hindi lang naman na papagalitan ka kung wala ka naman pagkakamali. Siyempre, papagalitan ka dahil may pagkakamali kang ginawa. Pero hindi pa rin ng Tito Vic and Joey ang si-sermon sa'yo, kundi yung mga floor manager ba tawag doon, yung nag-aawak ng mga staff. Nakalimutan ko lang yung tawag doon. Yun ang pwedeng magpagalit. Pero sa Tito Vic and Joey, wala daw siyang narinig ni Misa na pinagalitan sila. Ano lang daw to, yung sinasabi, lumapit pa talaga siya sa akin. Diyan ka lang sa baba. Pag nadakot ka dyan ni Queenie, patay ka dyan. Ayun, yung paru-paro ang laki. Ano ba to? Ano ba? Swerte ka ba? Swerte ka, ha? Oo, wala na rin akong budget, eh. So yun nga na mga Kadabarkads, tuloy ko yung kwento. Yung Tito Vic and Joey, napakagalante nga daw po talaga niya. Lalo kapag mga dating na mga sahod, mga ganun. Tsaka napakadaling lapitan. Kahit itong staff na to ay nakalapit din daw sa kanila ng mapailang beses sa Tito Vic and Joey. At kaagaran silang tinulungan at kaagaran po silang talagang binigyan ng tulong at hindi man lang nagdalawang isip. Ganun daw kabait ang Tito Vic and Joey. Nga lang, sa likod ng camera, hindi ho natin alam yun. Kaya malabo daw talaga na mangyari na yung issue na ginagawa ngayon ng mga vlogger dun sa kabila na mapatungkol dyan sa staff na yan, sa mga binabawasan sila ng sahod kapag nakagit sa camera, is malaki po daw kasi nungalingan at malaking kabaliwan po daw yan. Malaking kabaliwan daw po yan. Malabuhong mangyari. Tsaka unang-una daw, paano naman daw masisisi ang TVJ sa mga sahod nila? Hindi naman daw TVJ nagpapasahod sa kanila. Kundi ang halusos. Kundi ang TPINC. Sakali man daw na totoo yan. Pero yun nga, sa tinagal-tagal niya doon, hindi niya nga daw naranasan ho yan. Wala ho siyang naranasan na ganyan doon. Kadalasan nga po pag may mga sahod nga po sumasahod or may pera itong Tito Vic and Joey, kadalasan nagpapakain pa ito. May mga party-party pa sila sa labas na hindi naman na nilalabas sa social media. Nagulat nga lang siya daw ngayon, kasi kahit naman dati, 'di ba? Kung sabihin mo yung mga Christmas party, yung mga pa-party ng TVJ, dati wala naman tayong napapanood na ganyan. Ngayon lang lumalabas yan ngayon kasi masyado ng tutok yung mga tao, lalo na yung mga media, lalo na social media, tutok sa Tito Vic and Joey. Kaya kahit ano na lang gawin, kahit yung mga simpleng party nila, lumalabas sa publiko. Ano yun? Bigla ako napindot. Pasayaw tuloy akong di oras. Kaya kayo mga Kadabarkads, huwag niyo pong pagpapaniwalaan to si Horrible, si Jurassic. Anong sinabi niya kanina? This is Horrible. Kung saan nakakatulong sa mga kababayan natin online, either. So yun po ang gusto kong iparating sa mga manonood natin, sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas, na mayroong noontime show na iba ang pagtulong, iba ang kasi usually ang Mindanao ay laging nahuhuli, di ba? So ang ginawa ngayon ng Itbulaga. Ano ba talaga yung Itbulaga? So mga Kadabarkads, mga kabiyaya, kayo ba naniniwala po ba kayo sa kasinungalingan ng vlogger na to? Comment nyo lang po dyan sa baba. At ako magiging komento nyo sa topic na napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel,
Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, maraming salamat sa walang humpay na pagsuporta nyo sa ating number 1 noontime show sa buong mundo, kaysa isang noontime show na umabot ng 44 years sa industriya ng noontime show. Walang iba kundi ang Eat Bulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. At ayun, hanggang dito na lang muli. Hanggang bukas na naman or mamaya. Baka mamaya makapag-upload ako. Abangan nyo na lahat. Pakishare naman mga Kadabarkads. Malaking, napakalaking suporta ho nyo sa amin, no? At mega love shoutout sa inyo lahat. Hanggang dito na lang muli. Ingat kayo palagi. And God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra